Heto na, grabe to, wrong move sila. Kakapasok lang breaking news hala, Saldico. Ngayon lang. Nahuli na daw. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Okay, at heto. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Don Mar TV, mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Breaking news. Okay, breaking news. Mismo si President Marcos o si BBM na mismo ang nag-announce na si Zaldico raw ay nahuli sa Czech Republic. Okay? Now, ano po? Man, ngayon lang nahuli. Hindi, sa totoo lang, no? Kung alam nila talagang may kasalanan si Zaldico, bakit ngayon nyo lang hinuhuli? Ang daming pagkakataon na pwede nyong hulihin yung tao na yan. Bakit kung kailan naipit kayo, kung kailan kung yung mga kinanta si Zaldico na hindi naman dapat natin marinig, ba't kayo nagkakaganyan? Masyado kayong napaka-alerto sa paghuli kay Zaldico. Dati pinababayaan nyo lang siyang paikot-ikot. No, nung nagkabulgara na, ayan na. Huwag ka na magpaikot-ikot, huhulihin ka na namin. Ang epekto nito kapag nahuli na si Zaldico? Yan ang malaking tanong ngayon ng taong bayan. Ganito lang yan. Dalawang bagay po ang pwedeng mangyari dito. No? Bago lahat, bago ko i-explain like muna at saka share at sa mga first time dito subscribe na po kayo. Okay? Yes. Ano ba ang posibleng mangyari na ngayon ay nahuli na itong si Zaldico, no? Sa Czech. Syempre, hihintayin yan, no, ng mga authorities natin, no? Syempre yung Czech Republic authorities maghihintay rin yan. Siguro meron pa yung mga anong tawag yun, mga dokumentong dapat nilang ayusin para matransfer na si Zaldico dito sa Pilipinas. Okay? So given na pupuntahan yan, pupuntahan yang ng government of the Philippines si Zaldico doon at ito-turn over yan si Zaldico sa bansang Pilipinas. Meron nga ako nadidinig na kapag hinuli daw si Zaldico, parang malaking pagkakamali yung pagkahuli kay Zaldico kasi baka pagdating dito sa Pilipinas, lalong may ipasabog ng mga expose si Zaldico. Baka mamaya may expose. Pero sa tingin ko naman kasi ang nagiging komento ko, yung expose na yan parang malabo pa yan. Siyempre kahit papaano, kung nandito sa Pilipinas si Zaldico, hindi siya makakagalaw ng maayos dito. Hindi siya makakapagsalita kung ano ang mga nalalaman niya. Siguradong, hindi siya papayagan na ganun. Diba? Kaya nga nila hinuhuli yan para manahimik Tapos, kagaya ni Teves, ay ita-transfer na yan si Zaldico dito sa anong tawag dito, gobyerno ng Pilipinas. At dito siya lilitisin. Dito siya mag-file ng diba? Pwede namang litisin dito sa Pilipinas pero si PRRD hindi dito nilitis. Diba? Counter ba niya? Siyempre, may nakabinbin na kaso kay Zaldico at yan naman ay ang gobyerno ng Pilipinas. Now, dalawa lang yan. Unang-una ay pwedeng okay, bago ko muna i-explain yan ito muna yung post ni Bongbong Marcos. Ayan sa mga nagsasabi na nag-fake news tayo, hindi po tayo fake news mismo si Bongbong Marcos na po ang nag-post nito. Nahuli na si Zaldico. Yan. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return
to the Philippines at the soonest possible time. We will keep the public informed as developments unfold. So, sa nakikita ko dito sa post ni Bongbong Marcos, ay talagang siniseryoso nila itong si Zaldico na kasuhan kung ano man ang kaso niya dito. Kung kasi po, ang sabi niya dito, we will keep the public informed, no? I-update niya ang mga taong bayan. Syempre, galit na yung taong bayan sa Hindi, kanya. sa totoo lang, no? Sa totoo lang. Ano magiging silbi ni Zaldico kapag nahuli nila yan? Diba? Diba? Wala naman. Oh. Yan pinapahuli nila, no? Pero yung mga taong sangkot sa flood control, hindi nila pinapahuli. Ano yan? Parang gagawin yung sakripisyong tupa si Zaldico na sa kanya na lang ibintang lahat ng mga nangyayaring katiwalian. 'Di ba? Kaya isa din niya sa mga intensyon niyo, kaya gusto niyo siyang mahuli. 'Di ba? Kasi sabi ni Zaldico, si Zaldico na mismo ang nagsabi na dawit si BBM dito. Dalawa lang ang posibleng mangyari dito. Hindi, kasi papansin ko sa mga investigasyon mula dyan sa Kamara, sa Senate, no, hindi katulad nila Marcoleta. Kung sila Marcoleta talagang humaharap diyan sa sa Blue Ribbon, talagang alam natin na nagkakaroon ng way. Ang problema yung iba diyan. 'Di ba? Lalong-lalo na kung mahainan ka ng maleta, makakatanggi ka pa. Kahit ako hainan niyo ko ng maleta, baka mautal-utal ako. Maleta lang binigay no? Sabi mo maleta lang ang ibibigay sa iyo. Wala ka nilinaw na walang pera. Kung meron pong anomalyang mangyayari, analysis lang po ito. Pwedeng ito lang po ang anong tawag doon? Analysis na pwedeng mangyari. Ano 'yun? Pwedeng kakampihan si Zaldico ng administrasyong Marcos. Okay? Kasi alam naman natin Ano siya kakampihan? Sir Don Mara, parang napaisip ako. Nakapagsabi na si Zaldico, no, na i-expose na niya yung kabalastugan ni BBM, kabalastugan ni Liza Marcos, kabalastugan ni Martin Romualdez at itong anak na si Sandro Marcos. Di ba? Kung maalala po natin yung ipinalabas. Ang isip pa dyan, pag nahuli si Zaldico, parang doon lang siya matapang sa ibang bansa. Pagdating dito sa Pilipinas, mga Duterte na pagbibintangan niya. Kapag ganun ang ginawa niya, talagang matindi ka, boy. Na video, no? I think 3 parts na video noong kasagsagan ng rally, di ba? So dalawa lang yan. Hindi natin alam na pagdating dito ni Zaldico ay makipag-negotiate ang administrasyon. Pwedeng sabihin ng administrasyong Marcos, magde-deny ka na meron tayong kinalaman, bla bla bla. Baka para sabihin, no, bawiin mo yung una mong sinabi, huwag ka na magsalita, sabihin mo meron ka lang dementia. Basta hindi ka namin ikulong. Pwedeng ganun. Okay? Siyempre, kung pwede man ikulong ka lang while the investigation is going on, pero at the end of the day, pakawalan ka namin. Pwedeng ganun ang ha? Buti pa si Zaldico no? Makakukulong. Pero yung ito, si Badabing Buhayabing. Pwede rin. Hindi mapanagot-nagot, no? Hindi ko naman sinasabing guilty siya, no? Pero lahat ng mga tumitestigo, siya talaga yung tinuturo. Isa sa tinuturo yan. Kasi bakit ito analysis lang ito, bakit pwedeng gagawin yan ng administrasyong Marcos? Kasi magdadalawang isip rin yan si Marcos kasi hindi natin alam, baka itong si Zaldico marami itong mga ebidensya na nalalaman na dawit ang presidente. Kasi sa totoo lang, si Zaldico po is the missing link of this 18 ex-Marines. Si Zaldico lang ang makapagsasabi kung yung 18 mga affidavit na claims, accusations, and allegations dito sa 18 ex-Marines, si Zaldico lang makapagsabi na ito ay totoo o hindi. Kumbaga siya yung pag-asa talaga na magkaroon ng karugtong o magpatotoo doon sa mga sinasabi ng mga 18 Marines na tama sila. Kasi kapag yan yan, 'di ba? Ibig sabihin nagkabati-bati yung ibig sabihin nagka-iisang layunin lang ang pinaglalaban nila. Kaya sila nagsasalita, sigurado magkakapare-pareho yan. Kasi nga to sa totoo lang, no, ang hirap kasi kapag yan napangakuan niya ng kung ano, si Zaldico. Na, wag kang magsalita, bigyan kita ng bagong kotse, na may pera ka pa.
Ganun, parang ganyan. Siyempre, sino ba naman ang tatanggi? Yung sa akin lang, isa lang yung nasa panta. Sino pa crimes? Operatives. Parang ano yung mga pinagsasasabi. Di ba? So, maraming ang nagsasabi, nakikita ko dun sa comment section. Bongbong Marcos, sabi ni Boss Dada, nakikita ko yung comment ni Boss Dada yan kanina eh. Sabi niya, sabi ni Boss Dada, patay ka ngayon, ha? Baka, sa tingin mo, baka jumping jack ka pa dyan? Nahuli na si Zaldico. Kasi, sa pangalawang pwedeng mangyari, pwedeng i-expose ni Zaldico ang lahat-lahat. Okay? Ano ang nalalaman Yun ni yung Zaldico? sinasabi ko. Totoo yan. Pwede niyang i-expose lahat-lahat, kaso nga lang, sigurado sa paligid ni Zaldico nandutuon talaga yung mga nais pumigil sa sasabihin niya. Hindi, talaga totoo yan. Yun ang nakakatakot dun. Kung kinakailangan siguro niyang baliin ang mga pinagsasabi niya, babaliin niya eh. Total, may mga paniniwala naman sila Remulla na sila Boying na you can bend the law. Ito naman, you can bend your honesty. Zaldico dito sa flood control anomaly, pwedeng i-expose niya lahat at ito ay ikakasira ni BBM. Okay? Yan ang dalawang posibleng mangyari. Ngayon, Sana nga. ipapakita ko mismo sa... Kumbaga, kasi kung ngayon siya mag-expose, no, panahon ng, di ba, panahon ng administrasyon, parang napakahirap nga. Parang suntok sa buwan yung gagawin ni Zaldico pag ginawa niya yun. Pero sa tingin ko, talagang magkakaroon ng way lahat ng investigasyon once na talagang magpalit. Di ba? Kapag naging okay na. Halimbawa, sa 2028, kung sino yung mananalo, kung si VP Sara yung manalo, talagang diyan talaga mabibigyan ng katarungan ng taong bayan. Kasi yung katarungan talaga ng taong bayan, yun ang hinihintay nila. Diba? Yun ang hinihintay nila, yung mapanagot lahat ng mga tao na lumustay sa pera nila, na pinaghirapan nila. Samantalang dito sa mga taong to, diba? Halos napaka-easy money lang. Bilyon-bilyon, milyon-milyon ang hawak. Diba tayo nga lang, 500 na lang, hirap na hirap pa tayo. sa inyo yung balita na ito, ha? Mainit-init na balita ngayong gabi, nahuli na po si dating Congressman Zaldico sa siyudad ng Prague sa Czech Republic sa Central Europe. Pinapirma po yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang social media post ngayong gabi. Ayon sa Pangulo, tinangkadi ko na pumasok sa Czech Republic ng walang kaukulang dokumento. Dahil po dito, inaresto siya ng mga otoridad sa Prague, ang kabisera ng Czech Republic. Nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Czech government para mapauwi siya ng bansa. Dawit siko sa korupsyon sa bilyon-bilyong pisong flood control projects. Siya po ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na bumabalangkas ng pambansang budget. Dati na niyang tinanggi ang mga alegasyon. Pero sa kanyang serye ng mga Facebook videos noong nakaraang Nobyembre, dinamit naman ni Ko sa flood control controversy ang Pangulong Marcos at si dating Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, ang Pangulong Marcos ang nag-utos sa kanya ng mga budget insertions at nakinabang daw ang Pangulo sa mga insertions na ito sa pamamagitan ng mga mali-malitang pera na deliver daw sa Malacanang. Bagay naman na tinanggi ng Malacanang. Si Ko'y nahaharap sa patong-patong na kaso ng korupsyon na sinampa sa Ombudsman. Mantakin mo, siya lang talaga yung tinuturo, no? Zaldico lang talaga. Ito si Zaldico parang sakripisyong tupa na lang din to eh. Kaya kasi nasabi ko eh, kapag si Zaldico ba nahuli nyo, napakulong nyo, yan na ba? Siya na ba talaga? Yung talagang suspect na dapat managot, na umabuso sa pera ng taong bayan. Para sa akin, hindi pa yan. Ang tunay na mastermind, hindi pa talaga yan. No, kumbaga isa lang din yan si Zaldico sa mga puppet na pinapagalaw nung tunay na mastermind. May arrest warrant laban sa kanya ang Sandigan Bayan at may petisyon para ipahuli siya sa Interpol. Huli siyang namataan sa bansang Portugal kung saan meron daw siyang Portuguese passport. July 2025 nang magpunta sa Amerika si Ko para magpagamot pero hindi na siya bumalik sa bansa at nagbitiw na rin sa pwesto. Ano ang reaksyon natin dito? Ako, excited ako, ha? Excited ako kasi sa analysis ko, talagang i-expose ito ni Zaldico. Si Zaldico lang talaga ang the missing link of this flood control scandal. No? Excited ako kasi sana as of now ay bit-bit ni Zaldico ang mga ebidensya at lahat ng mga nalalaman niya, no, para ipakita niya sa taong bayan para malalaman Sir natin. Don Mar, kasi talagang ako, no, tayo talaga naman tayo, excited tayo na mapanagot kung sino ang dapat mapanagot. Excited tayo sa kung ano man ang sasabihin ni Zaldico. Kaso nga lang ang problema, di kaya masayang lahat yan ngayong panahon na to. Kasi alam naman natin, maraming pipigil dyan kay Zaldico. Diba? Maraming pipigil sa kanya. Hindi pa pwedeng makapagsalita siya. Kasi
Kumbaga, igigisa nila yung mga sarili nila sa sarili nilang mantika. Di ba hindi? Pababayaan ba nilang mapahamak ang mga sarili nila? Hindi yan. Malabo yan. Natin kung itong si BBM, si Liza Marcos, Oo. si Martin Romualdez at si Sandro Marcos ay nangungurakot ba sila dito sa flood control, okay? Wala Yan ang dapat talagang hindi pa natin malalaman yung sagot ngayong mga panahon na to. Para sa akin yun lang ang nagiging opinion ko. Ngayon, kung malalaman natin, siguro malalaman lang natin ang tanong. Magiging valid ba lahat sa kanila yon? Papayagan ba nila yon? Kasi nakikita naman natin kung paano nila kastiguhin yung mga ibang mga testigo eh. 'Di ba? Yung mga testigo na mga nagbabanggit talaga, ang lumalabas pang masama kapag medyo friends nila yung nababanggit. 'Di ba? Hindi kaya ganun lang din ang maging kapalaran ni Saldico, mabaliwala lahat ng effort niya. 'Di ba? Kasi kung sa akin, depende na lang kung mag-iiba ng administrasyon. Yun talaga sa akin. Doon ko makikita yung pag-asa na pwede talaga na mapansin lahat nung i-expose niya. Pero sa panahon ngayon, parang napakalabo. Lalong-lalo na magiging hawak siya. 'Di ba? ating abangan. So, mamaya, no? I think yung lawyer ni Zaldico ay i-interviewin na naman itong mga lawyers ni Zaldico patungkol po dito. Okay? Let's wait and see. So far, this is the update, no? Tayo po'y natutuwa na nahuli na yan si Zaldico. At sana, ito lang yung ito lang yung ang aking dasal, no? Sana mag-ingat si Zaldico kasi po, totoo ito, nanganganib po ang buhay niya. Okay? Kasi marami siyang nalalaman. Pwede po siyang ipagurgor kung kahit sino man na dawit dito sa... Yung sa gurgur naman, nakikita naman natin dito, hindi nila pwedeng gawin kay Zaldico yan. Kasi once na yan nandito sa Pilipinas at may nangyari kay Zaldico, alam na yan. Alam na this. Diba? Mapag-iisipan sila ng hindi maganda. Tsaka parang napakatanga at napakabobo naman nila kapag ginawa nila yung gano'n. Pinahamak nila, sinabit nila yung sarili nila. Flood control anomaly. Pwede siyang mapagurgor dyan, no? Kaya nga nakakatakot ang buhay niya. Okay? So, pero comment kayo dyan. Ano masasabi nyo patungkol sa issue ni Zaldico? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Don Mar TV. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.